Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man makarating ang aking boses ngayon. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy at tinatanaw kong isang malaking karangalan na maging sa lineup senatorial candidates. Isang pagpupugay sa aking kaibigan, ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, PDP Laban, former President Rodrigo Roa Duterte. Malugod ko ring binabati ang mga opisyalis ng partido, Vice Chairman Alfonso Cusi, Robin Padilla, Vice President Sebastian Baste Duterte, Secretary General Amy Torrefranca Neri, Treasurer Isabel Zamora, Auditor Senator Christopher Bongo, Vice President for Luzon Eric Martinez, Vice President for Visayas Michael Rama, Vice President for Mindanao Senator Ronald Bato de la Rosa, Executive Director Astra Pimentel Naik at sa lahat ng mga mahuhusay na miyembro ng pamunuan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako'y kaisa sa mga isinusulong ng PDP Laban na sa loob ng 43 taon ng pagkatatag nito ay lalaban para sa pangunahing karapatan ng Pilipino. Isusulong ang mga reforma sa pamahalaan upang maging lalong inclusive ang bansa pagdating sa paglago at paninindigan para sa katotohanan. Sa liderato ng ating dating pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, maging sa peace and order. Nilabanan ng ating Pangulo ang makakaliwa at komunistang grupo at iligal na droga, mga salot sa lipunan. Dadalhin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan ng maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Huwag nating hayaan ang kaban ng bayan ay ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga mambabatas ay may tungkulin na proteksyonan ang pera ng taong bayan. Hindi ito dapat gamitin kung saan-saan, lalo na sa pansariling interes lamang. Ang pera ng taong bayan ay para sa pampublikong kapakanan, hindi sa bulsa ng kahit sino man. Galit ang mga Duterte sa mga korap at magnanakaw. Galit ang PDP laban sa korupsyon at katiwalian. Ako rin bilang isang kandidato sa partido ng PDP laban ay titiyaking walang korap sa gobyerno at walang bayan. Maaasahan ninyo ko sa bagay na yan. Ang dahilan ng magbilis na paglago ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa zero korupsyon na pamamahala. Sa KOJC, walang lugar ang korupsyon. Bawal ang magnanakaw at korap sa KOJC. Ako'y naniniwala na nagkakaisa ang mga Duterte senatorial candidates sa layunin ito laban sa korupsyon. Hindi man ako makasama sa araw-araw na pangangampanya dahil sa kalagayan ko ngayon, sama-sama tayo at ayusin natin ang Pilipinas. Vote straight PDP Laban. Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Number 22, Senator Bato de la Rodante Marculeta. Number 56, Attorney Vic Rodriguez at number 58, Philip Salvador. At ang inyong lingkod, Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Bakit kailangan ng isang Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Una sa lahat, mapagpalang araw sa aking mga kababayan
sa buong Pilipinas at sa buong mundo, saan man umaabot ang aking tinig. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang aking sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP Laban, at Senator Robin Hood Padilla, presidente ng partido na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng lineup ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya'y maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil ay nagtatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Sikibuloy, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ. Ngunit malawak ang aking pangunahala at pangangasiwa sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Naiangat ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang aking Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo sa humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang naulila at napabayaan. Ang Keepers Club International ay may mga programang naglalayong mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawal na droga, ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at iba pang masasamang impluensya. Marami ng scholars na nakapagtapos at naging mga profesional mula nang maitayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mula ang 2020, meron ng 112 na J. Marian lawyers ang na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyang pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa wastong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasang ito, ang pangunahing isinusulong ko sa aking pagtakbo ay zero korupsyon. Talamak ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa paghandle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay mailalaan para
sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bahid na korupsyon ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinatawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan merong tapat na pag-uulat nito para maging mulat ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga isusulong rin natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panukala, ang bawat kandidato na nais maglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling merong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalain ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaban ko ang hustisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment, mabuting prinsipyo, naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng hustisya, naniniwala ako na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag nating hayaan panaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, ngayong eleksyon, ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga platapormang ito. Death penalty sa mga korap, mandarambong magnanakaw, PNDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga korap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payabungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Superhighway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin nating first world country ang bansa. Hindi imposible iyan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Ako si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota, ang inyong boses sa tagapagsulong ng zero korupsyon. Tulong-tulong tayo na may sa katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, katatagan at kasiguruhan sa buhay. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Right. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy.